Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, bumaliktad na. Nako, Diskaya nilaglag na, Martin absuelto na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yun mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na po natin to. Nako, eto mga kababayan, na President Bongbong Marcos Jr. May pinakabagong pahayag. Sabi niya po dito, dahan-dahan po na natutupad ang pangarap ng inyong Pangulo. Ang pangarap po ng lahat ng Pilipino na wala ng ginugutom na pamilya dito sa atin. Ayan. Natutupad na nga ba? Or mas pinalalala nyo lang? Diba? Sa paglulunsad ng reducing flood insecurity and undernutrition, food, anong flood? Nasanay kasi tayo sa flood control kaya yung pagbasa natin ng food ay flood na rin. Ako po, ulitin ko po mga kababayan. Sa paglulunsad ng reducing food insecurity and undernutrition with electronic voucher o refuel project na naglalayong palakasin at palawakin ang walang gutom programa. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos na unti-unti nang natutupad ang pangarap niya na wala ng gutom na Pilipino. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Gaano naman kaya katotoo itong sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Na unti-unti nang natutupad na ang pangarap niya na wala ng ginugutom na pamilya, no? Ano po ang inyong basihan? Do you have any information, data, no, na pwede mong ipakita sa amin para masabing talagang ops, teka lang, ito ang basihan ko. That's why nasabi ko na talagang wala ng gutom na Pilipino, di ba? Pero kung sasabihin mo lang by just saying wala nang ginugutom na pamilya dito sa atin, it is very unbelievable, diba? Ewan ko lang sa iba kung naniniwala sila, pero para sa atin po this is personal opinion, no? Mukhang sabi nga ng iba, mas lumala ngayon kaysa po sa mga nakaraang mga administrasyon. Mas lumala ngayon. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Paano hindi lalala? No? Paano hindi lalala ang ating sitwasyon? Ito pala, Vice President Sara Duterte binulgar si President Bongbong Marcos Jr. Na hindi pala nagtatrabaho. Aba, ito pakinggan po natin to. Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine Development Plan. What are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay BBM? Hindi. Akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the Matatag Agenda. We followed through with the Matatag Curriculum at unfortunately hindi kami natapos kasi yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attack that were thrown at me by the administration. Kasi ako na
na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos gadun pa yung gagawin nila sa akin. O di nung nawala ako, adi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. So yan mga kabayan, hindi pala nagbibigay ng command, di nag-uutos itong si President Bongbong Marcos Jr. Hinahayaan niya lang pala ang kanyang mga gabinete, no, mga kabayan. Kaya naman pala, no, itong mga gabinete din na mga pasaway ay kanya-kanya rin sa paggagawa ng mga kalokohan. Diba? Wala na. Kasi nga, hindi natatakot. Paano matatakot? Hindi nga nag-uutos. Diba? Mag-utos man yan, mga kaubayan, siguro ko, yan na rin yung way, no? Parang way out ni President Bongbong Marcos Jr. Pag nagkaroon ng korupsyon, pag nagkaroon ng kalokohan sa isang departamento, sasabihin niya, ops, hindi ko naman yan inutos eh. Hindi nga ako nag-uutos eh. Diba? Parang ganun. Huwag na lang po magpresidente. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin to. Nako, eto pong si Atty. Rowena Aguanzon na sumabog na naman kay President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito, utang ka ng utang BBM, utang na loob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag kang maghugas ng kamay at na hindi ka kasali dito BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yon, ang 2025 budget. Ayan mga kabayan. Mga inutang kinurakot lang din. Ayan. Kinurakot lang din mga kabayan ang mga utang. Kaya nga ito, isang reporter po ang prangkahang tinanong si President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito, ito pakinggan na lang natin, no? Itong kanyang tanong. Napakaganda po nito. Pakinggan po natin to. That these investigations will eventually lead to your doorstep. Because number one, you signed the budget. You have direct supervision over those you appointed who may be involved. And of course, you hold sway over your political allies in both houses of Congress whose names are now being floated, led of course by the former speaker and your cousin, Martin Romualdez. Well, I'm confident because I know what we did. That these So yan mga kabayan, prangkahan na po ito tinutumbok, sabi dito na ni Ivan Marina yata to, no? Papunta na sa inyo ang pagtuturo nito. Malamang sa malamang, kaya anong masasabi nyo, di ba? Nagbingi-bingihan, nagulat, nagkunwari, at anong sinabi sa katapusan? Sabi niya po, we know what we did, no? Alam niya kung anong ginawa nila. So meaning, you know everything, Mr. President. That's why, sabi nga dito ni Atty. Rowena Aguanzon, hindi ka, wag kang maghugas kamay. Because you're one of them. You're the most nga no? You're the most guilty dito. Kasi, hindi po ito magiging batas kung hindi mo po pinirmahan. So, sino po ang most guilty dito? Yeah? I think yung pumirma. Diba? Kasi hindi nga ito magiging batas, hindi nga ito makukurakot kung hindi mo hinayaan or kung hindi mo pinirmahan. Yun mga kaubayan Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Utang ka ng utang, BBM, tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na hayupan nyo, mga congressman. All right. Kasi mga kabayan, no, minsan na nga lang tayo makarinig ng proyekto sa administrasyong ito. Aba mga kabayan, kinukurakot pa, substandard at ghost project pa. Ano bang nangyayari dito? Eto ba ang legacy ni President Bongbong Marcos Jr.? Nako po. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Binuweltahan ni Vice President Inday Sara Duterte si Ombudsman Boying Rimulya
Ayon sa Vice Presidente, huwag maging selective. Imbestigahan ang mabilisang pag-dismiss ng drug case ng anak mo. Ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na muling magpaimbestiga sa issue ng confidential funds ng Ombudsman. Ngunit iginiit niyang dapat itong isagawa ng patas at walang pinipili. Ayon sa pangalawang Pangulo, dapat ding silipin ng Ombudsman ang mabilis na pag-dismiss ng drug case ng anak ni Ombudsman Remulla, pati na rin ang iba pang kaso o posibleng kaso na Pwede ba yun, mga kaubayan? Pinagtakpan niya nga sa DOJ. I mean, diba? Pinotektahan nga ni Remulla nung nasa DOJ pa siya. Ngayon pa kaya nandyan na siya sa sa Ombudsman. Diba? The most powerful Ombudsman. Ito na po yung tagapaglitis at tagapag-imbestiga o kung ano pa man ang itatawag sa mga taong gobyerno. Diba? I think it is mahirap po itong nire-request ni ni Vice President Sara Duterte. Suntok sa buwan po ito, na kanyang gustong mangyari ng mga kaalyado ng administrasyon. Samantala, muling nagpakawala ng matinding pahayag si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon laban sa mga opisyal ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ay kasunod ng patuloy na isyu ng umano'y katiwalaan sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Guanzon, tila bistado na ang mga opisyal ng ICI na binuo ni PBBM, kung saan ay si PBBM din ang pumili ng mga opisyal na ang magsasagawa ng investigasyon. Dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Nakagatin na kayo. Dapat kayo makita. Kasi ito sa inyo ni BBM. Sabi ko lang, kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King, also known as Kim Bonjing. Huwag mo na kami nukuhin, BBM. Polish mo na yung ICI mo. Gumawa ka ng komisyon na paniwalaan ng tao. Yung mga nilagay mo dyan, wala yan. Tuta mo lahat yan. Hindi rin pinalagpas ni Guanzon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay naman sa katiwalian ng pamahalaan. Ayon kay Guanzon, utang ng utang itong si PBBM, tapos kinukurakot lang naman nila kasama ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Aniya, naghuhugas kami lang ang Pangulo, pero sa totoo lang ay siya mismo ang pumirma ng budget at imposibleng wala alam sa budget insertion para sa mga ghost project ng pamahalaan. And I'm sure other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM, tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na hayupan nyo, mga congressman. Samantala, bumaligtad na ang mag-asawang Diskaya matapos tumanggi ang mga itong sumalang sa investigasyon na pinamumunuan ng ICI. At wira ng mga Diskaya, naiipit lang sila o maiipit lang sila at lalabas lang na sila ang magiging mastermind sa halip na si Romualdez at Saldico. Sa kabila nito, inahayag ng ICI na itutuloy pa rin naman daw nila ang pagdinig at marami pa umano silang hawak na testigo na nakahandang isumite sa ombudsman para sampahan ng kaukulang reklamo. We are still continuing with our investigation, tuloy-tuloy pa rin. Kung ano man ang mga nasabi nila, kung ano man ang mga nasabi ng mga ibang testigo will be sufficient enough, for us to continue our investigation, build our cases, and file the necessary recommendations sa ombudsman. Meron naman tayong magiging sources of information or evidence for us to build our case. Right now, I think we have, as far as they're concerned, anyway, they were able to appear before the commission and that would stand. And we will take those into consideration still. Ano ang masasabi mo dito, kabayan?
dahil sa patuloy na dumarami ang nananawagan na i-abolish na ang ICI dahil walang makukuhang patas na investigasyon dito, isa ka rin ba sa pumapabor para ipahinto na ito? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakimanghikip sa mga Ito ay hihingin ng mga kinaukulan. Kasunod dito ng pag-lift ng Ombudsman sa restriction sa paglabas ng SALN sa publiko. Suportado ng Pangulo ang aksyon na ito ng Ombudsman. And I was quite surprised to find out when I first came into office that that was no longer the case. That it was almost impossible, in fact, to get a copy of a People's Salin. And so we are just going back to the old procedure, and we will follow that. Whatever happens. Again, my Salin is I have again. It will be available to whoever would like to. Kung hingiin sa akin ng ICI, hindi siyempre bibigay ko. Kung hingiin sa akin ng ombudsman ng bibigay namin. Ila-live stream ang Bicameral Conference Committee meeting para sa 2026 budget ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay ito sa kasunduan nila ng liderato ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Layo nito na mas maging transparent ang panukalang pondo sa taong 2026. Matatandaang ang 2025 budget ay nabalot ng mga kontrobersiya dahil sa umano'y mga korupsyon. And to further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. So that's what I told them already. Pati yung ICI, live stream nyo na rin, di ba? O, kung ila-live stream yung bicameral conference na yan, how about the ICI? Yun yung pinaka natin ngayon, issue, kung baga. Diba? Yun yung gustong makita ng taong bayan. How the ICI investigate, no? Flood control prove. Yan mga kaumbayan. Ready. There is no more small committee. Yung dating ginagawa that they have a BICAM, then they suspend, then there's a small committee. Wala nang small committee. I have the agreement of the Senate President and the Speaker. So wala nang small committee mga kaubayan. So anong ibig sabihin nito? Parang umamin na rin si President Bongbong Marcos Jr. na kaya nagkaroon ng small committee because of those insertion, di ba? O bakit ngayon tatanggalin nyo na? Dahil nabisto na naman kayo. Yun ba yun? Diba? Dahil nabisto kayo kaya tatanggalin nyo na yung small committee na yan. Wala talaga tayong pag nabibisto kayo, tanggal agad no? Na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes. Hindi maapektuhan ng pag-atras ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hindi rin maapektuhan. Paano kayo maapektuhan? Nandyan na, hawak nyo na si Martin, di ba? Si Martin na ang pinaniniwalaan nyo. Siya na ang gagawin yung state witness. Aray ko po. Diba? Magiging apektado ba kayo? Hindi. Because nag-succeed po kayo sa plano ninyo. Kung yan man po ang plano ninyo. No? Yan, napagtagumpayan ninyo ang inyong plano na gawin si Martin na state witness or something na resource person. Yan, di ba? Anyway mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat po.